isa po ako sa mga, ayan, alam niyo po ba mentors, isa po ako sa mga negative. When it comes to networking, talagang feeling ko pagka nag-network scam yan. Ganyan. So, pero alam niyo po, no, maraming mga kaibigan, ganyan, marami akong napasukan din na literal na scam. Okay? Familiar po ba kayo sa Easy Money? No, kung saan maglabas ka ng 100,000, tutubo yan after 3 months. Pero hanggang lumagpas na ng 3 months, yung 100,000 mo or 50,000, di ba? Same kami ni Mentor Marvin, iyan, no? Na scam pala siya. So meaning mentors, wala palang ganun. Na wala kang gagawin, yayaman ka. Wala pong ganun. So pag ganun yung in-offer sa inyo, automatic scam talaga yun. And siguro parang almost 500,000 din yung na-scam sa akin. And alam niyo po ba, lahat po yun ay inutang ko lang po sa bangko. Okay, tama po si Mentor Nathaniel, walang instant money. Yun nga lang, sa Pilipinas po, no, lalo niya, ang mga Pilipino, mahilig tayo saan? Sa easy money, yung mabilis kikita. Ayaw natin na nahihirapan. Kaya nangyayari, no, sali tayo ng sali. Actually, ilang beses na yan, ilang years nang nakalipas, no? Natitibi pa yan, tama? Pero wala po tayong kapagod-pagod na mag-join sa mga ganyang scam. Okay? Pero since nandito na po tayo sa I Am Worldwide na mentors, hatawin na natin. Okay? So next po natin yung slide, no? Yes, hindi natututo. Okay, so ganyan po ang nangyari sa akin, no? For 11 years na pag-work, actually 30, almost 14 years ako nag-work, no? Dati rin akong nagtrabaho sa Pizza Hut as staff. Okay? So ito mentors, dito ko na nalaman na hindi pala porket bata ka is ano ka na, tawag dito, healthy ka. Sabi nga ni Mentor TJ, no, lagi niya itong binabagsak sa business presentation niya. Wala ka rin bang nararamdaman? Kasi wala rin po ako nararamdaman. Totoo po yun, ha? Hindi po to joke. Totoo naman yun kasi wala rin talaga ako nararamdaman that time. No? Yung picture ko kanina, yun talaga yung totoong katawan ko before, bago ako magkasakit. Tapos after 3 months nung picture na yon, which is 2018, I think mga May yan, ito 2018 ng August. Nakita niyo yung difference, biglang lumobo yung tiyan ko. Akala ko, baka buntis ako kasi delay ako ng 2 months. First time ko ma-delay. And sad to say, alam niyo mentors, ito po yung nangyari sa akin. Ayan. So next po natin, natanggalan tayo ng 18 inches na bituka, 23 na bukol and appendix cancer at the age of 32 years old. No, ganyan kahaba yung hiwa natin. Okay? Meron po bang ganyan ang nangyari sa inyo na naoperahan din kayo? I think wala po, no? Kasi most likely nang nakita ko din dito, mga bata pa, mukha namang healthy, no? Pero ito no, mentors, ito yung realization. Hindi mo kailangan na maging reason out na hindi ko magagawa yung negosyo kasi wala naman akong testimony na katulad ni mentor ngayon. O baka kailangan pa ba na mahiwaan ka bago ka magkaroon ng testimony? Hindi. Actually, isa yan sa pwede niyong gamitin na testimony. Kumbaga, yung testimony nyo, syempre may mga kanya-kanya tayong testimony na mga minor lang o kaya naman for prevention, di ba? Marami kayong magagamit na testimony. Ang good news, hindi na kailangan na kayo pa mismo dumaan pa sa ganyang proseso. Actually, dapat ma-share nyo yan sa mga clients nyo, sa mga friends and relatives nyo, no? Na ang sakit pala wala sa age. No, anytime pwede kang tamaan. Kasi, sa totoo lang, that time nung nagkasakit ako, tinatanong ko si Lord, bakit ako nagkasakit? Oh, di ba? Kasi sabi ko, Lord, mabait naman ako, tapos lagi pa ako nagpapahutang. Oo, di ba? Sabi ko, bakit gano'n? Mabait naman ako, Lord, bakit niyo sa akin to binigay? Di ba? Nung una, tinatanong ko siya at hindi ko maintindihan bakit ako. At take note, mahilig po ako sa gulay. Favorite ko ang salad. Okay, pero ang bad news, favorite ko rin po ang chocolates. Favorite ko po ang sweets. No? So doon ko napagtanto na ang bukol pala
favorite niya yung mga matatamis and mga junk foods, ayan. Plus puyat, stress. So lahat ng nabanggit ko, ako po yun. Okay, kasi nga, ang feeling natin, immortal tayo, hindi tayo magkakasakit. Okay, baka kasi meron dito, no, na masyado mong ina-abuse din yung katawan mo. Tapos, ang masaklap pa, baka mamaya hindi ka pa nagiinom ng barley, tipid na tipid ka pa sa sarili mo, no? Kasi akala mo bata ka pa. No, pero alam niyo po ba na lahat yan, hindi naman siya nag-start ng isang araw lang. It takes a years din. No? Hindi naman magkakaroon ng maraming ganyang bukol kung isang araw ko lang ginawa ang pagpupuyat, pagkain ng unhealthy, hindi po. It takes a years. Okay, so alam niyo po ba nagastos namin dyan lagpas 500,000? That time, doon ko na-realize yung pagiging manager ko, wala nga talaga akong money. Kasi wala po talaga akong naipon. No, ang pinakamasaklap, no, yung mama ko pa yung nagbayad ng hospital, which is senior na po siya. Tapos nagkaroon pa kami ng utang sa hospital. So doon ko na-realize na hindi sapat talaga yung pagiging empleyado pag nagkaroon ka na ng emergency. Okay? So that time, mentors, alam niyo yun, doon ko na-realize na pag ikaw kumakain ka 3 times a day, you are so blessed. Alam niyo po ba yon na pag ikaw nakakapaglakad, di ba? Na ikaw nalalasahan mo pa yung pagkain mo ngayon. Bless ka. Be grateful. Nakita niyo po yung host sa ilong ko kanina. Alam niyo po, hindi po ako kumain ng almost 1 week. Ito pong host na yan, yung iba dyan kumakain. Sa case ko, dyan nilalabas yung laman ng tiyan ko. Kasi sobrang bloated. Okay? Sobrang hirap. Yan. Sobrang hirap. Kaya, diyan ko naranasan na ang hirap magkasakit. Sabi ko, pag, kaya alam niyo po ba kahit pag uutot ako, pagtatae ako, nagpipray ako, nagpapasalamat ako. Ganun ko ngayon nababalyo yung, yung buhay ko ngayon. Kasi baka minsan mentors, yung feeling natin na yung problema natin ngayon sobrang laki. Hindi mo nakikita na yung iba mas problemado pa sa problema mo. Baka minsan yung feeling mo, yung problema mo ngayon, sobrang laki na. Tapos down na down ka. Pero hindi mo nakikita yung iba, mas grabe pa pala yung problema sa'yo. Kaya be grateful. Pagka nagkaroon ka ng problema, like ngayon, may pinagdadaanan ka ngayon, normal yan. Hindi ibibigay sa'yo ni Lord yung problema na yan is because gusto ka lang niya pahirapan. Ano siya? Ganon siya, mentors. May ibibigay sa'yo yung problema si Lord. And good news, kasi after mo malagpasan yan, blessing ang kapalit. And alam nyo, doon ko na ngayon na-realize kung bakit ako nagkaroon ng sakit. It's one way pala para makapasok ako dito sa Apple. No? Ayan. So isa pa to sa naging problema ko no mentors. Nagkaroon ako ng endometriosis. Bukol po siya sa ovary na kung saan kumakalat siya hanggang bituka. Yun po yung naging bukol ko sa bituka ko. Okay, so mga nagkakaroon yan is yung mga kababaihan. No? Sobrang hirap mentors. Alam niyo po ba no, akala ng iba, pag meron kang endometriosis, umaarte ka lang. Pero ang totoo, yung pain niya katumbas ng nanganganak. Ganon siya kasakit. Yung dysmenorrhea ng babae, akala nyo normal na dysmenorrhea lang, pero hindi mo alam, baka mamaya meron ka na palang endometriosis, kaya sobrang lakas niya, sobrang sakit na pala niya. Yung talagang, alam mo yung nahihimatay ka na kasi sobrang sakit talaga. Kaya sa totoo lang, mentors, ang hirap din maging babae. No, kasi yung pagme-mens lang monthly, ang hirap na. Lalo na pag nanganak ka. 'Di ba? Yung buhay mo talaga naka yung isang paa mo, sabi nga parang nasa hukay na. So ayan. So next po natin,
Ayan. So dito kayo na-meet po yung aking angel mentor, si Mentor Nika Ugbamin, yung katabi ko. Nakita niya, mentor, sobrang payat ko. Ganyan po ako kapayat before. No? That time, pinagki-chemotherapy po ako. No? Pero hindi po ako nag-chemotherapy. Unang-una is because wala na po akong pera. Pangalawa, alam ko po yung side effect ng chemo. Okay? So because of that, marami akong mga trinay na mga iba't ibang food supplements. No? Pero ang nangyari po, mentors, hindi po siya naging effective. No, kaya nag-research po ako at nakita ko po yung testimony ni Miss Maritoni Fernandez at ni Mentor Kat Punsalan. Doon ko po na-check na sabi ko mukhang maganda tong produkto na to. And nakilala ko po yung mentor ko through cold market, no? Through page. Hindi po kami magkakilala. Okay, wala sa mga kakilala ko ang member ng I Am Worldwide. Pero good news dahil nagpe-pray po tayo kay God, no? Sabi ko kay God, gusto kong gumaling, no? Gusto ko pang marami pa akong gustong mangyari, di ba, sa buhay. So good news, no, dininig ni Lord yung prayer request natin. So yan po ako na nag-start and nag-start po ako as copper package, di ba? And noong time na yun, mentors, ang plano ko lang talaga is iinom lang ng barley. No? Pero good news, after ilang days, naramdaman ko kagad yung pagbabago sa katawan ko. Mas mas energetic, mas sumasarap na yung tulog ko, yung pain ko nababawasan. Yun nga lang, ang disadvantage naman is nagtipid naman ako. No, ang iniinom ko lang per day is 1 to 2 sachet. So syempre pagka ganyan po no, na cancer ang sakit mo, kailangan nang iinumin mo at least 6 sachet to 1 box. Okay, next po. Ayan. So because of that, mentors, alam niyo po ba, nabalik po ulit ako ng hospital kasi hindi po ako nakinig sa mga mentor ko. Sabi po ni Kuya Ryan, no, nila Mentor Nika, kailangan, Mentor Naomi, inom ka ng maraming barley. Huwag ka magtitipid kasi hindi ka pa, kumbaga ito yung kailangan mo para bumalik ka sa dati. No? And alam niyo po ba, no, muntik-muntikan na po ako dyan lagyan ng colostomy bag. Alam niyo po yung colostomy, yung bituka mo nakalabas dun sa tiyan mo, tapos may bag ka doon. Sabi ko ayoko talaga. Grabe po yung prayers namin sa hospital na yan. Then good news po, no, lahat ng mga ininom kong barley na ilabas. Ayan, si Mentor JM, alam niya po, no, yung kanyang papa. So nung nakalabas ako ng hospital, pinagbabawal din po ng doktor yung barley. So patago ko po iniinom yung barley. Kasi ayaw ng mama ko. So eto na po, no, sino po dito, no, yung may family na negative? Pa-type naman ako ng 4. Kasi yung mama ko, ayaw niya na uminom ako ng barley. Ang gusto niya, inumin ko yung galing sa US. Siyempre, pag US, di ba, alam natin parang high quality, ganyan. No? Pero alam niyo, no, mentors, dahil ako naman ang nakaranas ng pag-inom ng barley, patago ko iniinom. Tapos ito pa, sabi ni mama, nako, hindi ako inom yan kahit anong mangyari. O di 2018, di ba? Tapos 2019 ako pumasok. Tapos 2020, di ba, nag-lockdown. Yan, doon na pumasok yung COVID. Actually, yung picture kanina, pa-COVID yun. Nasa PGH kami. Kaya pala, sabing ganon, kailangan namin umalis na ng hospital na yan. Kasi after a week, magiging hospital na siya ng COVID. So, sobrang blessing talaga, mentors, na bigla poong naging okay. Alam niyo po ba kung ano nangyari sa akin, mentors? Yung ininom ko for 2 weeks na barley. Kasi ganda po, no? For 2 weeks, barley na lang po yung iniinom ko. Kasi hindi na kaya ng bituka ko mag-solid. And pagdating ko sa hospital, siguro pag dating ko ng 3 days sa hospital, alam niyo po ba na ilabas po yung mga dapat ilabas? And good news, hindi na po ako ng hospital. Hindi na po ako kinailangan lagyan ng colostomy bag. And good news, no, kakapa-check up ko lang last month, no, yung dugo natin sa cancer, sa colon mismo, ay negative. No? Talagang cancer-free siya. No? So, ayan. So, next po natin. So, actually, mentors, napilitan po ako mag-business. No? Sabi ko nga kanina, user lang ako, ang plano ko lang iinom. Pero dahil wala po akong pera,
Alam niyo po ba, napilitan po ako maging seller. Ayan. So pagka break time ko o kaya rest day ko, reunion namin, nagbebenta po ako. Okay, and doon ko na nakita na yung mga kakilala ko, kahit mga bata pa, may mga sakit na. So doon na open yung mind ko. Sabi ko, ang babata pa, may sakit na, mas bata pa sa akin. May high blood, constipated, hindi makatulog, stress, may anxiety. Okay? Kaya huwag ka talaga mahiya na i-share yung barley. Okay? So nangyari sa akin, mentors, natuwa ako magbenta. Minsan ayoko nang pumasok sa trabaho. Kasi makatatlong box ka, magkano? 1.5. Ang kita ko po sa isang araw is pumapatak lang po ako ng mga 800 pesos per day or 900. Minsan makabenta ka ng tatlo, 'di ba? Parang gusto mo nang umuwi na lang at magbenta na lang, no? So before hindi po ako builder. Okay? Gusto ko lang talaga is magbenta. Hanggang sa dumating yung time, mentors, na yung mga mentors ko sobrang kulit. Sabi nila, attend daw ako ng training. So pagpunta ko ng training, sabing ganun, 1,000,000, 2,000,000. Sabi ko na itong napasukan ko mga kulto. Sabi ko, ang kurni naman ng mga tao dito. Di ba? As in, parang hiyang-hiya na gusto kong magtago. Tapos, alam mo yung napipilitan kong gumano-gano. Ano bang nagagawa nila, no? Yan. So before kasi para matuto ka, kailangan mong pumunta ng office. Okay? Na naranasan ko 'yon bago mag-pandemic. Nakapunta ko ng office din. Pero hindi ko natatapos yung training kasi kailangan ko umuwi ka agad. So yung knowledge ko about IM sobrang konti. So ang mindset ko before, si IM ay pang part-time. Hindi siya pang long-term. Okay? Ganun lang yung mindset ko. Kaya mindset ko nung una, magbenta lang talaga ako. No? So ito po, no, nung nasa kanan, yan po ako. Sobrang payat ko po. No? Ganyan. Ako kasi pag nakita niya ako personal, na ako magugulat kayo. Si Mentor Naomi ba yung nasa picture? Ang layo. No? Parang nasobrahan sa pagbabarley. Yan. So pag nag-share kami ng mga testimony ko din, nagugulat sila na ako na pala yung nandun sa, ako na to. No? Ang layo na dun sa picture. So, nag-start ako, mentors, as part-time na ginagawa ko nga siya. Pero alam mo yung eagerness ko na kumita. Kasi sobrang kulang talaga ako sa pagdating sa pera. No? Ayan. So, next po natin, nag-start po talaga ako sa walang-wala din. So, pero good news, mentors, di ba, nag-pandemic. Nung nag-pandemic, mentors, doon ko na natutukan si I Am Worldwide kasi wala na akong choice. So, doon na napasok yung Zoom. Okay? Noong nag-Zoom na, doon ko na natutunan na ang I Am Worldwide pala is pang long term. Sabi ko, sobrang ganda pala nitong kumpanya na napasukan ko. And alam niyo po ba, nung nalaman ko na ganun pala yung pwede mong kitain at pwedeng ibigay sa inyo I Am Worldwide, kinarir ko siya. Okay? Kasi sa totoo lang, mentors, kasi ako ang tawag dito, workaholic. Ganun ako. No, pag hindi ko natapos yan, hindi ako matutulog. Ganun ako. Ganun ako ka-dedicated. Ngayon, since ganun ako, inilagay ko sa I Am Worldwide. No, ang good news, no, actually 2019 August po ako nag-join, no? 2020 ng November, 1 year and 3 months, Sapphire po ako. Okay, noong panahon po niyan, mahirap po mag-Sapphire. No, talagang magsasuffer ka muna. Unlike ngayon, kayang-kaya na mag-Sapphire kahit 1 day lang eh. 'Di ba? Meron nga diamond na 1 month lang. 'Di ba? Pero dati napakahirap mag-Sapphire. Okay, sino dito, mentors, yung hindi pa Sapphire, patay pa ako ng 5? Ayan. Ayan, si Mentor Faith, hindi pa daw siya, no? Si Mentor Mary Carr, Mentor Janice, Mentor Noela. Ayan, so marami pang hindi pa Sapphire. Ngayon, kailangan, ang goal natin, mag-Sapphire po tayo, no? Kasi, syempre, pag nag-hit ka ng rank up, mentors, dyan ngayon, magkakaroon ka talaga ng income. Okay? Diyan ka magkakaroon ng grupo. Okay? So,
Noong time na nag-hit po ako ng Sapphire, wala po akong grupo. Okay, sabi nga, para magkaroon ka ng grupo, kailangan mo mag-directs. Mag-hit ka talaga ng Sapphire. Okay? Ang good news, pag nag-hit ka ng Sapphire, kahit wala ka pang Sapphire sa left, Sapphire sa right, okay lang. Directs lang talaga ang kailangan mo. Kailangan marami kang makausap. Okay? Pero dito, mentors, pagdating ko naman sa Ruby, napakatagal ko bago ako nag-Ruby. Ito po, no, 2 years and 4 months after nung nag-Sapphire ako. Matagal, di ba? Marami pong ganyan. No? And minsan, naiinip. Sobrang naiinip na ang tagal naman, hindi pa rin ako tumataas yung rank ko. Okay, minsan, mentors, hindi natin nahihit yung isang bagay kasi may mali tayong nagagawa. No? Kailangan mong i-analyze ano ba yung kulang. Bakit hindi ko nahihit yung isang goal. Okay, pero nag-focus lang talaga ako dun sa activities. No? And yung consistent ka dapat sa ginagawa mo. Na tama. Okay? Yung tamang hataw. No? Trainings, lahat yan. So mamaya i-discuss natin. So ngayon, mentors, alam niyo po ba, no? March 2023, Ruby ako. Pero pagdating ng August 2023, Diamond ako. In short, hindi tayo tumalon sa Emerald. Hindi tayo dumaan sa Emerald. Tumalon ako from Ruby to Diamond. Pwede pala yun. Mentors, kaya yun. Okay, may nakagawa. Kung may nakagawa, pwedeng may susunod. Okay, and meron po ngayon, no, ang bills lang Diamond ka agad. Kung may nakakagawa, hindi imposible na magawa mo din. Kasi mentors, ang naging mindset ko lang din talaga, may nakagawa, ako na yung next. Laging ganun. Ang mindset ko ganun, nagawa ni mentor ganito, ako na yung next. Pero alam niyo yung naiinip ako pero eager akong tapusin kung ano yung dapat tapusin. No? Grabe mentors, hindi ko rin expect talaga na pwede palang mag-diamond ang isang user. Grabe. Kaya check mo mentors, yung mga leaders mo, baka mamaya akala mo user lang yun pero agila mo pala. Diba? So yan, next po natin. And good news, no? Ito na po kami. Ganyan na po karami yung nag-rank up sa team. No? Sobrang dami na. No? Pero, syempre, hindi porket marami na, titigil ka na. No? Kailangan, build ka pa rin. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-build. Kailangan ang goal, mas dumami pa. Kailangan ang goal, may sumunod na mag-diamond sa'yo. Ayan. So, next po natin. And ang good news, no? Yung dating user, taga-benta ng barley, 6 million earner na. Pwede pala yun. Diba? Kailangan mo lang talagang mag-mindset na pwede mong makuha lahat kung ano yung nakukuha ng mga nauna din. Yung mga top mentors. Diba? Ang good news din po, mentors ha. Ang good news, walang nauna, walang nahuli. Okay? Yun po ang good news sa company natin. Kasi ako po, mentors, hindi ko na po inintay yung mga uplines ko na mauna silang mag-rank up. Ang mindset ko is ako pababa. Okay? So yan, next po natin kasi dadaanan ko rin mamaya. Yan, ang good news, no, ito na rin po yung mga car achievers natin and madadagdagan pa yan. Yan, so ang una kong sasakyan ay si Genie, no, yung si Philippines 413 kasi. And next po natin ay yung BMW Z4 which is kalalabas lang natin 2 weeks ago. So, alam niyo, mentors, dominante akong iyakin. Alam niyo, pag tuwing may naglalabas ng sports car, supercar, alam niyo yung ini-imagine ko, mukha ko yung nakalagay doon sa screen. Tapos alam niyo ba, mentors, paggabi, iniisip ko na kung ano yung mga sasabihin ko na script para dun sa video na yan. Ganun ako kabaliw na next time magkakaroon ako ng sports car. And sobrang dasal. Alam niyo, mentors, ang pangalan ng BMW namin, Faith. Kasi faith namin siya nilabas. Grabe. Pero pag nakita ni Lord yung heart ko,
ibibigay na talaga yung desire ng heart mo. Lalo kung para sa team mo, para makatulong. Di ba? Pero kung ikasasama mo yung nasa desire ng heart mo, kung parang mapapahamak yung desire mo, inibibigay ni Lord. No? Pero binigay ni Lord eh. Ibig sabihin, sobrang mentors. May pagka-smooth yung pagbibigay ni Lord ng BMW namin. Yan to siya, oh. Snap. Grabe. Mas mabilis pa tong na-release kaysa dun sa sa Geely namin. No? So, ganun talaga mentors. Kumbaga, law of attraction mo lang. Law of attraction, law of declaration, sobrang importante. Di ba? Nung nakaraan na training ni Mentor Irene, lagi niya sinasabi, lagi mo sabihin, I am beautiful, I am strong, I am healthy, I am rich. Lagi ko po yung sinasabi. No? Kasi kailangan ganun eh, laging positive. And lagi ko po yung isa sa mga ano, dream car ko talaga yan. No, sobrang dream car ko yan. Tapos, hindi, until now kasi mentors, hindi pa rin ako makapaniwala na isa na ako sa mga BMW car achiever. No? Sobrang nakakabaliw lang. Kasi kung ako lang mentors, hindi ako maglalabas. Pero dahil kailangan para sa team, ilalabas mo kasi mahal mo yung grupo. Ayan. So, ayun, pasensya na. Iyakin talaga ako. Ayan. So, next po natin. Alam nyo, mentors, ito yung unang-una ko na hit na incentive. No? Noong time na yan, 2021, halos wala pa akong masyadong grupo. No? Directs lang po ang ginawa ko dyan. Pero sabi ko, posible palang makahit ng mga incentives. Kasi sa company namin, mentors, ni Apple iPad Air, never ako nakakuha. Noong time na na-hit ko to mentors, sabi ko lahat ng mga incentives na ilalabas ni IM Worldwide, i-hit ko. No? So ito na mentors, mabilisan na lang po. Next po natin, ang sarap po mag-travel sa Japan for free. No? Yan po yung isa sa mga dream na bansa na gusto kong mapuntahan nung bata ako. Next po, Singapore. Ang good news po na dalawa na po kami dyan ng asawa ko. Dati po, negative po yung asawa ko. No? Negative po sila ni mama. Pero good news, no? Ruby na po yung asawa ko. So kasama ko na po siya nagta-travel. Kasama ko din po siya sa Korea. Yan, next po natin. Ito po yung masarap, no? Next. Next po natin is kasama natin sila Mentor Mariel. No? Sige po, next po. Ayan. Ang good news po, pag nakakasama ka sa mga incentive ni IM Worldwide, marami kang magiging ka-close. Diba? Imaginein mo kasama mo artista si Mentor Mariel Padilla. Sobrang bait. No? Ang maganda doon, pag nakakahit ka ng incentives, makakasama mo rin yung mga iba't ibang top mentors. Noong napunta po ako ng Japan, no, nakasama ko din yung mga top mentors. Alam niyo yung energy. Totoo yun eh. Kung totoo yun eh, kung sino yung lagi mo nakakasama, mahahawa ka. No? Kaya every time na may incentive, gusto ko laging makasama kasi doon ko nakakasama yung mga top mentors. Kasi gusto ko maging ganun din ako. Okay, kaya kailangan mentors mag-hit ka din talaga ng mga incentives. Ayan, next po. Yan, doon ko kasama sila Ate Irene, no? Doon ko naging ka-close si ate. Ayan, so next naman natin, luxury bag. Alam niyo po ba, mentors, pag bumibili ako ng bag, worth 500 pesos lang. Pag umabot na siya ng 1,000, maharli ka na sa akin yun. Pero kung IM Worldwide, grabe, worth 200,000 na LV bag for free. Kailangan mo lang, magsipag. Diba? Next po. Sino po gusto ng Rolex? Worth 1.3 million. Grabe, mentors. Hindi ko hindi na-expect kapresyo po niya yung kotse namin, yung Geely. Yung susot mo na lang yung kotse, paparehas yung value. Diba? Ang sarap. Iba talaga sa feeling. Diba? Yung bigay lang ni company, pero sa iba, walang ganyan.
Kaya napaka-blessed talaga natin na napaka-grateful natin, napaka-generous ng company natin. Next po. Ayan. Ito ngayon yung pinaka-topic ko, no, mentors. Ito, mabilis lang to, no, mentors. Okay? Nakita niyo po kanina, no, yung mga pinagdaanan natin. 'Di ba? Marami tayong pinagdaanan kasi minsan ganito mentors, no, yung nakikita na lang natin ngayon, yung resulta natin ngayon. No, hindi niyo nakikita yung proseso. Okay? So, ganito siya mentors, no. Syempre, gusto natin lahat, no, na magkaroon ng grupo, tama? So, ito ngayon yung kailangan natin gawin para magkaroon tayo ng grupo. Number one is kailangan natin is, next is build yourself. No? Bago ka kasi magkaroon ng grupo, kailangan mo munang i-build yung sarili mo. So ito yung mga pinpoint, no, ng pagkakaroon ng build yourself. Ayan, next po. Ayan. Alam niyo po ba, no, mentors, napaka-importante ng grooming. Okay? So, hindi ko naman po sinabi na kailangan naka-LV bag ka din, naka-Gucci ka na kaagad. No? Ang importante lang po, yung pananamit natin, no, maayos. Alam niyo po ba, no, nung pumasok ako sa I Am Worldwide, tandang-tanda ko to. No, parang kanta ng I Am yun. Nung pagpasok ko sa I Am Worldwide, ang nakita ko, mentors, ang sabi ko, bakit ganito yung aura dito sa office? Ang gaganda, ang yayaman nilang tignan, ganon. Kasi ganito, mentors. Dati kasi ako sa Vita Plus. Pagpasok ko sa Vita Plus, sabi ko, bakit ganito yung itsura nila? Mukha silang parang mahihira. Sorry ha, pero yun talaga ang experience ko nung pumasok ako sa Vita Plus. Okay? Yung mukha silang mga mahihirap. Pero nung pumasok ko kay I Am Worldwide, ang ganda nilang tignan. Ganon. Okay? So, ibig sabihin, mentors, yung first impression, napaka-importante. No? Lalo pag yung may clients ka, una talagang titignan sa'yo yung itsura mo, panlabas. Okay? So, yan, sa pambabae, no, hindi ko naman kailangan mag-ano ka na, yung mamahalin na damit. Pwede na po, no, na kahit hindi branded. Ayan. Hindi kailangan branded. Ang importante, maayos. O yan, sa mga lalaki. Diba? Ganyan. Hindi po pwedeng, baka mamaya, makikipag-meet ka, nakasando ka. O kaya nandito ka sa Zoom, nakasando ka, okay, nakabra ka lang, yung mga ganun. Yung sobrang unprofessional talaga. Meron kasi kaming ganun, no, na nakasando lang talaga siya. Tapos, yung parang, basta sobrang unprofessional tignan. So, kailangan, mentors, pagka nasa Zoom tayo, online or offline, kailangan talaga nakaayos tayo. No? Kailangan mukha tayong mayaman. Kasi first impression yun eh. Kumbaga kung ano yung ina-attract mo, di ba? Gusto mo ba yung ma-attract mo mga mahihirap? Di ba? Though ang focus natin is makatulong din talaga sa mga mahihirap. Pero kumbaga, syempre, sa tingin mo, ikaw, kung kunyari, butas-butas yung damit mo, gusot-gusot yung damit mo, diba? Tapos nakachinelas ka lang na, alam mo yung degoma. Sa tingin mo, sasabi sa'yo yung tao. Hindi, diba? Baligtarin mo yung sarili mo pag nakakita ka ng ganun. Sasali ka ba sa ganun? Hindi. Kaya kailangan, mentors, yan yung una natin nga ayusin. No? Yung sarili natin, yung pagdadamit. Ayan, next po natin, yan. Ito yung talagang pinaka kailangan. Trainings. Okay? Kasi mentors, pag wala kang alam, ano yung ituturo mo sa magiging leaders mo? Ito po nangyayari to, no, mentors, kasi alam niyo po ba na pag ikaw wala kang alam, kanino po lalapit yung mga naipasok mo? Doon sa upline mo. Doon sa taas. Ngayon, pag ganun ang nangyaring senaryo, sa tingin mo, ire-respeto ka pa ng leader mo, yung direct mo. Ito nangyayari po to. Pag ganun ang senaryo, hindi ka nare-respetuhin talaga ng downline mo. Kasi ang mindset niya, mas magaling pa ako sa'yo. Wala akong makukuha sa yung knowledge. Kaya, mentors, napaka-importante na mas lamang ka sa downline mo. Kailangan mas marami kang alam. Tandaan mo yun.
Kasi pag hindi, hindi ka re-respetuhin. Kasi ganito ha, eto ka, bago mong directs, parehas lang kayo. Sa tingin mo, etong directs mong bago, re-respetuhin ka? Hindi. Ang mindset niya, parehas lang tayo ng utak, bakit kita susundin? Pero pag mas angat ka, eto ka, at nandito siya, kahit wala ka pang resulta sa ngayon, pero dahil knowledgeable ka, eto, makinig yan sa'yo. Okay? Magfa-follow yan sa'yo. Okay? Kaya napaka-importante ng trainings. And sa trainings, mentors, dyan ka din talaga bibilis. Kasi di ba na, katulad niyan, nagbibigay ng mga tips, di ba, yung mga trainer, di ba, yung mga nagsasalita sa harap nyo, nagbibigay sila ng tips paano kayo bibilis, paano nyo gagawin yung negosyo. Pero once na hindi kayo makinig, ano po nangyayari? Kumbaga sa daan, may dalawang linya, yung isa diretsyo, yung isa paliko-liko. Kumbaga dito, 30 minutes ka lang, dito, pag dito ka dumaan, abutin ka ng 2 hours. Ano yung mas gusto nyong daan? Yung 30 minutes o 2 hours? Di ba yung 30 minutes? Kaso minsan, matigas kasi yung ulo natin. Sinabi na ng mentor mo na ganito gagawin mo, pero ang ginawa mo, hindi ka pa rin nakinig. Kaya nangyayari yung resulta natin tumatagal. Okay? So we are so blessed na meron tayong mga mentors talaga. No? Kaya kailangan makinig ka talaga sa trainings. Ito no, example ko na lang. Nung bago ako, mentors, hindi ako nakakabenta ng barley. Kasi ganito yung banatan ko. Ang banatan ko kasi before is, uy, bumili ka naman sa akin ng barley. Tapos, ang sagot, ano, ang sagot nung is, magkano? Sasabihin ko naman 1,000 pesos. Ay, ang mahal naman. O. Ngayon, dahil hindi ako nag-attend ng training, tapos na yung conversation. Hindi ko na alam yung next na isasagot eh. Pero nung nag-training ako, doon ko nalaman na ganito pala dapat yung bagsakan. Meron palang dapat na way kung paano mo i-approach yung kakausapin mo. And ito, no, mentors, ito, hindi ko na lang pala na-cut, no. So next natin is, isa to sa mga kailangan nating ma-master, yung IM5. Okay, next natin, hindi ko na-cut, no. So ito pong IM5 mentors, yan yung kailangan nating ma-master, lalo dito sa negosyo natin. Okay, ano po ba yan? Okay, sige nga, patype nga, ano yung una? Kung kabisado niyo po, no, patype nga, ano yung una po sa IM5? Kasi hindi po pwedeng mag-rumble-rumble ang IM5. Okay, number 1, sabi ni Mentor Lobel, prospecting. Ano po yung next? Inviting. After ng inviting, ano pong next? Ano pong next after ng inviting? Presentation. After presentation, ano pong next? Closing and follow-up. Okay? Hindi po pwedeng nagpa-follow up ka na kagad. Hindi pwedeng ganun. Kailangan prospecting muna, step by step siya. Okay? So meaning mentors, kailangan talaga natin mag-directs. No? Lalo kung ikaw ay nag-uumpisa, sobrang kailangan mong directs, marami kang kailangan makausap dito. Okay? So alam niyo po ba kahit na meron ka ng grupo, kailangan mo pa rin mag-directs. Okay? Yan. Yan po yung heart ng business natin. Kailangan lagi mong nagagawa yan araw-araw. So next po natin, ayan, napaka-importante nito mentors, no? Yung 001 mindset, no? Ang ibig sabihin po niyan, kahit meron kang upline, kailangan meron kang 001 mindset. Ang mindset mo, ikaw pababa. Hindi mo kailangan intayin yung upline mo. Kung kukilos man siya o hindi, kailangan ikaw mismo, kailangan mong kumilos. Okay, example na lang sa presentation. Sino po dito yung mga bago, yung 6 months and below? Patay pa ko ng 7. Meron po ba ditong 6 months and below? Patay pa ko ng 7, baka meron, no? Ayan, mukhang wala po, no? Meron si Mentor Benzar, Mentor Tiffany, yan, si Mentor Peter, Mentor Welmar. Yan, so 6 months and below.
So actually, pagka ikaw lumagpas ka na talaga ng 1 month and up, hindi ka na talaga bago. Okay? Kasi di ba pag nag-work nga lang tayo, 1 week, 2 weeks, kailangan kabisado mo na yung trabaho mo eh. Di ba? So, dito mentors, kailangan makuha mo lahat kung ano yung mga ginagawa dapat dito sa negosyo. And kailangan may apply mo yun. Okay? So, ganito mentors, alam niyo po ba na pag ikaw, okay, ganito, 80%, tama ba? 80%, parang ganito siya. Tama. 90% ng kilos mo ngayon, okay, lahat ng, kung ano ka ngayon, kung ang resulta mo ngayon ay mabilis, kung meron kang resulta ngayon, kasalanan mo. Pero kung wala kang resulta ngayon, kasalanan mo pa rin. 90% is ikaw. 10% lang sa mentor mo. Ibig sabihin, ang mentor mo, taga-guide lang. Ikaw pa rin ang kikilos. What if dumating yung time mentors na nasanay ka na ikaw yung nagpe-present? Diba? I mean, yung mentor mo yung nagpe-present para sa'yo. Okay? Okay po yan para sa mga bago. Pero, kung lagpas 1 month ka na at si mentor mo pa rin ang nagpe-present sa'yo, may mali po. Okay? Kasi kailangan masanay ka. Kasi ang title po ng natin dito is independent distributor, hindi po dependent. Okay? Si mentor, taga-guide lang yan. Okay? So pag naturuan ka na ng mentor mo, kailangan ikaw na talaga yung mag-a-apply. Okay? Kasi ikaw na yung magiging, ikaw na kasi yung susundan talaga ng grupo mo. Yan. So ito yung minsan na nagiging problema sa grupo, no? Pag masyado tayong nakarely sa apply natin, minsan gusto natin si apply na lang ang gagawa lahat. Hindi po. Kailangan mag-stand out tayo on our own. Ayan. So next po. Ayan. Siguro marami makaka-relate dito, no? Parang kanina si Mentor Naomi umiiyak tapos ngayon mamaya dodominantehan na kayo. No? Mag-ready lang kayo, mentors. Ayan. So actually, mentors, ito yung nagiging problema minsan, no? Meron kaming ganito, no? Alam mo, meron kaming isang leader, sobrang galing niya. As in, magaling siya. Ang bilis niya nakapagpa-executive, ganyan. Kaso may problema. Ang problema, pag nagkakaroon siya ng problema, di ba? Ang problema, nagkakaroon ng problema, okay, ang nangyayari, nawawala siya. Okay, kasi baka meron pong ganun sa atin. Okay, tandaan mo, sabi ko nga kanina, ang problema, okay, yung mga dumarating sa ating problema, hindi yan ibibigay sa ni Lord kung walang solusyon. Okay, tandaan mo yan. Though magkakaiba man tayo ng mga challenges sa buhay, pero lahat yan nakalaan para sa'yo. Okay, kaya ngayon, mentors, pag nagkaroon ka ng mga problema, wag mong, alam mo yun, yung parang, mag-iimo na lang ako. Example na lang, may magjowa. Di ba? Kunyari, may jowa ka. No, ngayon, nag-break kayo ng jowa mo. So, ang ginawa mo, umiyak ka na lang ng 1 taon. Okay, meron po kaming gano'n, no? Dahil nag-break yung jowa niya, iniwan siya, 1 year siya nagpahinga. So, ano nangyari? May nangyari ba? May natulungan ka ba pagka gano'n? Ang nangyari, iniwan mo pa yung grupo mo. Di ba? Ayan, ang nangyari, iniwan mo pa sa ere yung grupo mo. So, ito yung kailangan natin tanggalin, no? Yung pagiging emo. Alam nyo, mentors, no nakaraan lang, mayroon akong nalaman na problema. Alam nyo, iniyakan ko lang ng 30 minutes sa kotse. Tapos mamaya, wala na, humahataw ng lola mo. Kasi, anong mangyayari pag, di ba, nagmukmuk kami, mangyayari ba? Wala eh. So, ito yung kailangan nating tanggalin, yung pagiging emotions, di ba? So, ayan. So, iba din mentors pagka yung namatayan. Meron tayong ganong leaders no, na namamatayan. So, pagka ganon, iba din ang recovery nun. Pero hindi ibig sabihin na dahil namatayan ka, hindi ka natutuloy sa IM. Di ba? Mas marami ka pang matutulungan. No? So, yan, laban lang. No, next po. Ayan. Kasi ito yung kailangan nating sa pag-build ng sarili natin. Kasi
paano tayo makakapag-build ng grupo kung tayo mismo hindi ayos, no? And eto, no, dito na natin talaga na ma-mindset na yung tulungan system. Okay? Kasi sa totoo lang, mentors, nung ako po ay nag-start, ang mindset ko lang po talaga ay mag-give me 5, nang mag-give me 5, nang mag-give me 5, nang mag-give me 5. Ibig sabihin, ang nakikita ko sa mga tao, sabi ni Mentor TJ, oh, baka nakita mo sila, tagwa 1.5 yan. Ito, sharean ko to, may 1.5 ako dito. Ganun po ako mag-mindset before. No, kasi hindi pa ako hubog sa training. Pero nung nalaman ko na ang trainings is talagang yung pera, itabi mo muna yan, no, yung pagkakaroon ng income, ang unahin mo is yung makatulong ka talaga sa iba. Nung na-mindset talaga sa akin, no, nabago yung mindset ko na kailangan pala dito, ikaw muna yung tumulong sa iba. No, and that's the time na si Lord, no, pag nakita niya yung heart mo, yung desire mo is mabuti na, ibibigay na talaga ni Lord sa iyo yung mga tamang tao. Kasi ang gusto ni Lord, ikaw muna maging tamang tao ka din para sa kanila. Okay? Para hindi naman din masira, di ba? Yan. So, yan yung isa nating kailangan baguhin din, mentors, no? Yung tulong system. Kasi baka mamaya, ang gusto mo lang, bentahan mo na lang siya ng bentahan. Hindi mo na inalok yung package. Baka may ganun po, no? Ayan, I hope wala pong ganun. No? Kasi hindi ka makakatulong pag ganun yung mindset mo. Magbenta ka na lang ng magbenta sa kanya. Hindi mo na inalok sa kanya yung package. Okay? So next po natin is ito. Ito yung pinaka kailangan. No? Yung mag-goal, maging goal getter ka. Marami kasi dito mentors na nag-goal setting lang pero hindi nag-goal getter. Ano ibig sabihin ko? Example, 'di ba merong free wheels si I Am Worldwide. Ngayon, gusto mo ma-hit 'yon. So ang ginawa mo, number one, sinulat mo naman yung mga requirements ng company. I-print mo pa nga, nilagay mo pa sa pader. Yun nga lang, dito na magkakatalo-talo. Yung goal getter. Okay? Ang tanong kasi dyan, ano yung mga gagawin mo? So example, maintenance. Diba? Number one ang maintenance. Ang ginawa mo, hindi ka nag-maintain. Unang buwan pa lang, hindi ka na nag-maintain. O X na. Diba? Kung talagang gusto mong makasama sa mga ganyang incentives or sa rank up, number one na gagawin mo is maintenance talaga. Okay? Kasi nangyayari din po to no, na, di ba, 3 months ang incentives. Okay? Possible, yung first 2 months mo mahina, pero dun sa ika-third month mo, dun sumabog yung grupo mo, yung RQB. Kaso dahil hindi ka nag-maintain, ano nangyari? Hindi ka kasali. Kasi hindi ka nga nag-maintain. Okay? So kung talagang goal getter ka, kailangan lahat ng mga requirements na nandun, ma-checkan mo yon. Ibig sabihin, magawa mo. No? And diyan magdidepende yung kilos mo, yung activities na gagawin mo. Okay? Diyan pumapasok po ang directs. DR. Presentation. Okay? Yung IM5, diyan pa rin po papasok. Okay? Next po. Mamiso. Akala ko po dito dati, ano yung mamiso? Akala ko magbibigay ng piso. Oo, wala akong alam sa mamiso. Sabi nga ng mentor ko, mens, mamiso ka sa mga may mga nakakapag-give me 5 just for you, nakakapag-sapphire, nakapaglabas ng car, ganyan. So nung umpisa, sabi nga ganun, mamiso, ano kaya mamiso, no? So kala ko piso, mangingi ako ng piso sa kanila, no? Yun pala is magtatanong ka dun sa mga taong may mga resulta. Example, gusto mo mag-hit ng sapphire? Mamiso ka, magtanong ka dun sa mga nakahita ng sapphire. Ganito po na mentors, noong time na nag-uumpisa ako, gusto kong magkaroon ng kotse. Pero nag-aalinlangan ako. Kasi kung kakayanin ko ba. So ang ginawa ko, no, namiso po ako kung paano ba nila nagawa na magkaroon ng kotse. And doon ko na-realize na, doon ko na-realize ngayon na kaya ko din. Okay, kaya nailabas ko rin yung first car. Tapos ito pa, no,
sabi nila kailangan daw magkasahaping. Alam nyo ba, mentors, nung una, corny talaga ako dun sa kasahaping na yun. Sabi kong gano'n, magkakasahaping hindi naman ako bibili. Pero nakinig lang talaga ako sa mentor ko. Yes, mentor attitude. Kahit corny, kahit ayaw ko, ginagawa ko pa din. Kasi yun yung sabi ng mentor ko. No, kaya actually meron pa akong picture. Ang gusto kong kotse before, Honda Brio. No, pero ang binigay sa akin ni Lord, yung Geely, no, yung Cool Ray Sports Limited. No, kaya napaka-importante na magtanong ka, no? Kasi mas lamang ang nagtatanong kaysa sa hindi ka nagtatanong. Okay? Kasi mas makukuha mo yung knowledge, okay? Pag pinagsama-sama mo lahat ng mga mentors na pagtanungan mo, pag napagsama-sama mo yan, edi sino nang mas magaling? Edi ikaw na, kasi ikaw na yung mas maraming alam. Okay? Kaya pagka merong mga leaders o mga mentors na nakita mo, no, isa to sa mga malulupit, di ba? Magpa-jade. Gusto mo rin magpa-jade. Mamiso ka. Gusto mo na magkaroon ka rin ng international leader or Pilipinas? Mamiso ka. Magtanong ka paano nila nagagawa. Okay? Next po. Ayan, next natin is build your leaders. Ito na po, no? After mo ma-build yung sarili, kasi ganito mentors, hindi ka makakapag-build ng leaders kung ikaw mismo, hindi mo na-build yung sarili mo muna. Okay, once na na-build mo na yung sarili mo, that's the time mapapansin mo, nagkakaroon ka na ng leader pa isa-isa. Okay? So, paano ba tayo makakapag-build ng leaders din? Number one is, next po natin is, ayan, ito na. Ang tanong, willing ka bang mag-sacrifice? Sino po dito yung gusto ng international? Patay pa ko ng 8. Sino dito yung gusto na magkaroon ng leaders international? Kasi alam niyo po ba, yun yung una kong pinag-pray. Lord, gusto kong magkaroon ng mga international. Kasi nakita ko yung mga ibang team, ang lakas ng international nila. Pinag-pray ko din yun. No? At nagtanong ako kung paano. Ngayon, ang daming nagtatype, no? Gusto niyo may abroad din. International. Ngayon, willing ka bang mag-sacrifice? No, hindi lang international actually, even local. Ang tanong, willing ka bang mag-sacrifice ng oras mo? Kasi usually, pagka international mentors, magkakaiba ng oras. So, nung nalaman ko yun, alam niyo po ba, nag-adjust talaga ako ng oras. Sabi ko, ganun pala yun. Kahit madaling araw, kailangan gising ka. Konti lang yung oras ng tulog mo kasi mag-a-adjust ka dun sa gising nila. Ganun siya. Okay? And kailangan tuturuan mo din sila. Bakit? Paano pag hindi sila nakakati ng training? Ikaw ang magtuturo one-on-one. Ngayon, yung iba, di ba, merong mga anak. Willing ka ba mag-sacrifice? Di ba, para sa anak mo? Di ba? Siyempre, yung time mo, di ba, na example, family time sana, no? Quality time para sa family, sa boyfriend, sa asawa, hindi mo magawa. Kasi bakit? Kasi nagbi-build ka ng leader. Willing ka ba na i-sacrifice yun, mentors? Yun kasi yung tanong doon. No, sa pag-build ng grupo, marami kang isa-sacrifice. Sobra. Ang dami. Diba? Example na lang po, mentors. Ito po, no, sa totoo lang, kailangan namin magpatayo na ng bahay. Pero inuna namin ang sports car. No? Kasi bakit? Yun yung formula. Willing ka ba mag-sacrifice? Ayan. So next natin, next po ay, ito, to be a great leader, learn how to be a great follower. Wala akong voice. Meron naman po. Okay. Baka mahina yung connection ni Mentor Medas. Ayan, mentors, ito no, to be a great leader, learn how to be a great follower. Kailangan pala mentors, ikaw muna ang sumunod, maging follow, bago ka maging leader, bago ka makapag-lead ng tao. Okay, so alam niyo po ba mentors, nung nag-uumpisa ako, narinig ko sa training, may isang nagbagsak na mentor.
Sabing ganon, kung gusto mo na mababait yung mga leaders mo sa'yo, sumunod ka muna sa upline mo. Totoo yun. Kung gusto mo na maraming mag-like, parang ganito, kung gusto mo na maraming mag-like sa'yo, mag-comment sa'yo, ikaw muna. Bago maraming may mag-like and comment din sa'yo. Ganun siya. So, ganun din dito, mentors, kailangan ikaw muna yung susunod. Kasi alam nyo, mentors, pag ikaw sa mentor mo, sa upline mo, hindi ka sumusunod, asahan mo. Pag nagkaroon ka na ng grupo, sabi nga sa Bible, what you sow, what you reap. Ibig sabihin nun, kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Okay? Grabe, mentors. Nung nalaman ko yung ganun, kahit dominante ako, mentors, nagpaka-S talaga. Nagpaka-S ako sa mentor ko. Kasi yung mentor ko mas bata sa akin. Okay? Ganito yung mindset ko pa before. Bakit ako susunod dyan? Mas magaling pa ako dyan. Ganun talaga. Dominante kasi ako, manager ako eh. Tapos yung upline ko, kumbaga, sakto lang. Ganun, bata pa, ganun. So mindset ko, bakit ako makikinig dyan? Ganon. Pero nung narinig ko yung training na ganito, sabi ko, ayoko na dumating yung time na yung magiging grupo ko hindi susunod sa akin. Alam nyo, mentors, lahat ng papagawa ng mga mentors, mother team, father team, ginagawa ko po. Kasi ayoko dumating yung time na yung mga leaders ko hindi susunod sa akin. And good news po, no, hindi po sakit sa ulo yung mga grupo ko. Yun yung good news. Kasi hindi po ako nagpasaway. Though magkakaroon ka talaga ng mga leaders na medyo pasaway, pero at least hindi yung lahat pasaway, di ba? Yun. So next po natin, walk the talk. Mentors, marami po kasing ganito, no, na, oh, mens, mag-attend ka ng training. Attend ka ng training, ha? Tapos, pag-attend ng mentor mo, ng training, ng downline mo, ikaw yung wala. O baka may ganun dito. I hope wala. Oo. Mentor Febe, Mentor Febe, Mentor Lavelle, ikaw muna mag-present. Ikaw mag-present nito. Ikaw mag-talk. Tapos yun pala, ikaw mismo, hindi ka nagtotok. Kumbaga, pasa ka lang ng pasa. Okay, kailangan Hello, Mens. Ayan. Ayan. Nawala ako dun sa kabilang, ano, no. So anyway, dito na lang magsasalita sa cellphone. Ayan. Hello, hello. Okay po ako? Ayan, okay po. Okay naman po ako, no? Ayan. So ito, no, mentor. Okay po ako, Mentor Dave? Yes po, okay po. Okay. Sige, nagloko yung iPad ko, no? So ito, no, mentors, yung walk the talk. No? Kung saan, kailangan pala, mentors, ikaw muna yung gagawa bago yung leader mo. Okay? Kasi hindi ka rin talaga susundin ng leader mo kung ikaw mismo hindi mo ginagawa. So next po natin, ayan. Pero ito nga, 'di ba? Nakalagay diyan, mentors, para makapag-duplicate ka ng grupo mo, I do, you watch. Ibig sabihin, mentors, kailangan ikaw muna yung gagawa, tapos yung mentor, yung leader mo, yung direct mentor mo, yung mga downlines mo, titignan ka nila kung paano mo ginawa. Next step, ang next step po dyan is you do, I watch. Ibig sabihin, kung kunyari sa presentation na lang, IBP, okay, di ba ikaw muna, manonood sila. Pangalawa, sila naman ang next na gagawa, pero nandun ka para tignan mo kung tama ba nila na bagsak. So next naman, okay, ang gagawin mo naman is ipapagawa mo siya na may kasama ka ng iba with someone else. Then, repeat the process. Hindi pwedeng ganito, mentors, no? O naturo mo na, no? Pinagawa mo na kagad, iniwan mo na siya mag-isa. Hindi po ganun. Okay, kailangan, okay, as a mentor, nakaguide ka talaga kung tama yung ginagawa niya. Ngayon, kung may hindi magandang nagagawa doon, no? May hindi magandang presentation or kung ano man pinagawa mo, kailangan mong ang tawag doon ay sandwich approach.
No, wag mo namang sabihin, ano ba yan, mentor JM, mali-mali yung mga pinaggagawa mo, mga pinagsasabi mo. Mali yan, mali yan. So, kailangan nating magamit yung sandwich approach. Example, si Mentor JM, nag-host siya. Diba? So, sasabihin mo, ay, Mentor JM, very good, no, nakapag-host ka. Very good. Kumbaga, yun yung tinapay, no, yung una muna. Doon sa gitna, yung palaman, doon mo na sasabihin sa kanya na, pero Mentor JM, mas maganda next time, ito yung mga kailangan nating baguhin. No? Medyo mahina yung boses mo kanina, no? Pero don't worry, mai-improve yan. At least nagawa mo, no? Ang galing mo. Oh. Doon papasok ngayon na yung tinapay ulit, 'di ba? Yung sandwich. Kaya siya naging sandwich. Hindi dapat yung, ano ba yan, mali-mali na lang pinaggagawa mo sa buhay, mga ganun. Naku, mawawala yung leader mo, no? Yan, pag dominante, ganun yung problema yan. No? So, ganun. Mentors, kailangan mong ma-duplicate yung mga leaders mo para matuto din sila. Okay? So, yan. Next po, activities. Okay? Mentors, kailangan ganito, pag meron ka ng may grupo ka man o wala, tignan mo yung mga iba't ibang group. Tignan mo yung iba't ibang team, iba't ibang grupo. Ano yung ginagawa nila na hindi mo ginagawa? Kailangan observant ka. Example, example na lang, ito yung isa, no? Nakita ko sa ibang team, meron silang car achiever bonding. Okay, so dahil ginagawa nila, sabi ko, dapat gawin ko din. Okay, and alam nyo, effective po siya. Dahil po sa pag-i-invite ko ng mga top mentor na ng mga naka-sports car, naka-supercar, edi nakapaglabas tayo ng sports car. Kasi na-attract mo yun. Di ba? And next na, yung mga leaders mo. Kailangan mong mag-conduct ng mga iba't ibang activities kung paano mo mapapa-active. Kaya nga activities. Kasi kailangan mong mapa-active yung grupo mo. Huwag kang umasa sa mother team mo. Example, di ba si Team 1, meron kayong activities ngayon. Hindi po pwede na si Team 1 lang ang mayroong activities na ganito. Kailangan kung may grupo ka na rin, kailangan may sarili ka na rin pag ganito. Nagigets? Kung wala man, kunyari, example lang po, si Team 1 walang pag ganito. So, hindi ibig sabihin na wala si Team 1 na pa-activities na mga training, mentorings, or kung anong activities. Hindi ka na mag-activities. Mali. Okay? Lagi kang mag-iisip kung paano mag-grow yung grupo mo. Okay? Kaya napaka-importante talaga, mentors, na mamiso sa mga iba't ibang grupo para makuha mo yung idea nila at pwede mong gawin. Okay? Next po. Yan, napaka-importante, mentors, na maging grateful ka. Okay? Okay lang ba, mentors, pasalamatan mo kung sino yung nagdala sa'yo? Or kung sabihin na lang natin hindi na active yung nagdala sa'yo, okay lang yun, pasalamatan mo pa rin. At saka yung nagbi-build sa'yo, okay lang ba, pasalamatan mo? Type mo, thank you, Mentor Irene, thank you, Mentor Dave. Kung sino man yung mga naghubog sa'yo dito, yung mga nag-guide sa'yo. Alam niyo, mentors, mahirap maging mentor. Ang hirap po tawag dito, ang hirap po mag-build ng grupo. Okay? Kaya kung ikaw, mentors, tinututukan ka ng upline mo, pasakop ka. Be grateful. Kasi alam niyo, mentors, hindi lahat ng mentor natututukan. Kaya pag ikaw, tinututukan ka pa ng mentor mo, i-grab mo yung opportunity. Bakit? Kasi mentors, hindi lang ikaw ang leader niya. Baka akala mo ikaw lang ang leader niya. Pag makulit yung mentor mo sa'yo, be grateful. Kasi binibigyan ka niya ng time. Kasi darating yung time, mentors, yung mentor mo, sa iba naman yan, mag-focus. And pag dumating yung time na ganun, huwag kang magtampo. Minsan, kaya hindi ka na pinopokusan ng mentor mo, dalawa lang yan. It's either dahil kaya mo na, di ba? Kayang-kaya mo na mag-build, kayang-kaya mo ng turuan yung mga grupo mo, or dahil matigas ang ulo mo, dahil ayaw mo magpasturo. Ano ka doon? Pili ka doon. Ano yung gusto mo doon?
Yung dahil matigas yung ulo mo, ayaw mo sumunod, kaya hindi ka na tinututukan ng mentor mo. Kasi binigay na ng mentor mo yung best niya, pero ayaw mo na. Ayaw mong sumunod. May sarili kang diskarte. So, syempre, si mentor, mag-focus yan sa iba na mas willing. Okay, ganun kasi yun. Kesa masayang yung oras niya sa'yo. Kasi ayaw mo naman eh. 'Di ba? Bakit ipagpipilitan ng mentor mo kung ayaw mo nga? Parang pag-ibig lang 'yan, 'di ba? Sa pag-ibig, 'di ba, tinisiksik niya yung puso niya sa iyo pero ayaw mo pa din. Oh, 'di ba? Parang ganun din dito, 'di ba? So kung ayaw mo na talaga, ang gagawin ni mentor, po-focus na 'yun ng iba. Okay? Kaya pag pinakusan ka talaga, means, nako, give your best talaga. And kung mahal mo yung mentor mo, ang pwede mong ibigay diyan ay resulta. No? Yun lang naman eh, pag nagka-resulta ka, yun yung pinaka-gift na mabibigay mo sa mentor mo, sa nagturo sa'yo. Okay? Sobrang mapapasaya mo yung mentor mo kung talagang mahal mo ang mentor mo. At kung mahal mo talaga ang grupo mo, maglabas ka ng resulta. Okay, next po, ito. Kailangan pag meron kang core, ayan, kailangan pag may grupo ka, may core ka. Okay, napaka-importante, no? Ito na lang po sample ko, yung Team Blast, no? Napaka-importante na meron kang i-build, magkaroon ka ng core, no? Pag magkakaroon ka ng core, kailangan meron kang left, meron kang sa right na magiging core mo, haligi. Kasi mahirap mag-build ng grupo nang wala kang core. Okay? So next po, ayan. So tapos na rin po tayo, no? Ito, no? Ito yung pinaka-life verse na pwede kong i-share sa inyo, no? Matthew 19:26. Jesus looked at them and said, "With man, this is impossible, but with God, all things are possible." So, ganito, mentors, no? Lahat ng mga gagawin natin dito sa I Am Worldwide, kung ano man yung mga ginagawa mo ngayon, maganda na ipag-pray mo talaga, no? Ibigay mo kay God. Lahat ng worry mo ngayon, ibigay mo sa Kanya, no? Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, ipag-pray mo sa Kanya. Kung meron kang mga goals or may mga gusto kang gawin na gusto mo makuha, ipag-pray mo. Kasi lagi mong tandaan, kung tayo lang, hindi natin talaga kaya. Pero kay God, tatapusin niya lahat ng mga laban natin. So with that, ayan, thank you so much mentors, no, sa grabe na ako nung umabot tayo ng 8 p.m. Ayan. So thank you so much mentors, no, and God bless everyone. So balik ko po kay mentor Dave. Oh my God, grabe. Mentor Naomi, thank you so much po sa time po ninyo. Grabe. Siksik, liglig at umaapaw. Pero kahit dominante, sobrang na-appreciate po namin. Lalo na ako ngayon, na-appreciate ko po yung mga napakinggan ko ngayon sa coming from you. Ayan. Kasi if hindi niyo po natanong, si Mentor Irene po ay dominante din. Ako po, S. Anyway, okay lang po ba po muna tayo picture po? Ayan. So, kasi I believe baka kailangan din pong may gagawin pa po si Mentor Naomi, no? Ayan. So, wait, ayusin ko lang po yung aking screen. Ayan. So, bali ilang best ba tayo mag-picture? Wait lang, full screen ko po, no? At 3 best na lang, mens. Ayan. Okay, ito. So, ready po. So, sa mga mag-open na camera, open na po tayo. So, first page po. And B-sign na lang po tayo, everyone. Ayan, ready? 1, 2, 3. Ayan, one more po. Tama ba? Ayan, okay. Ayan, ready po? 1, 2, 3. Alright. So, okay lang ba sa mga team 1 natin dito? Okay lang mag-PM po tayo or chat? Sorry. Mag-chat tayo sa chat box ng thank you, Mentor Naomi. Ayan, grabe. To show appreciation sa ating guest speaker for tonight. Ayan, grabe. OMG. Dahil dyan, ready na tayo mag-diamond. Tama ba, Team 1? Sa mga hindi pa nag-sapphire, alam na gagawin.
Ayan. So, Mentor Naomi, once again po from Team 1 po, super duper thank you po sa time po ninyo. Sobrang dami po namin natutunan and for sure, makakaasa po kayo ng resulta galing po sa Team 1. Ayan. So, with that po, you can, ano na po, Mentor Naomi. Send na lang Thank po you so much din po, post Mens. yan Thank you po. po, mentors, Mentor Irene. Thank you so much, everyone. God bless. No, pwede na po kayo mag-dinner. Pasensya po, ginutom ko Nalobat kayo. lang po si Mentor I. Yan, kaya nawala Apo. po siya dito. Ayan. So, thank you so Ayan. much, Thank you so much, Mentor. mentors. God bless God bless you everyone. po. God bless po. See you po. Ingat po palagi, mens. Ayun. So, wait lang ha. Oo nga, nawala nga si Mentor I. Oo. So, Mentor Micah, meron ba tayong ano dyan? Announcement? Kasi wala akong natanggap. walang, walang sinabi sa akin si Tita Ay. Or, ano na? Ano na? Mentor Micah, sa ating ano dyan, DTI representative. Do we go? Go, go, go na ba? Or meron, ano po? Wait lang. Tita Ay. Tita Ay, very Ay. O, sige, ganito na lang. Um, wala po kasi akong idea pa kung sino yung next na ano natin, na CIA. Ano ba yung mga upcoming activities po natin sa team ngayon? Ay, stop ko pala yung recording. Umaandar pala siya. Ayan, sa mga core po ng Team 1, ano po yung next na ano natin, activities? Pwede po kayong mag-unmute. Asan na ba yung record? Ayun.